Sa nakaraang kabanata natapos tayo kung saan sinabi ni Yunan sa kalaban. Gusto mong turuan kita ng tamang steps. Bulong niya habang hawak ang braso ng kaaway. Ano? Sagot ng Meniochis na gulat habang makikita sa kanyang mukha ang tumutulong luha. Teka, hindi yan luha, sipon yan. Yikes! Siyempre hindi ko sasabihin sa'yo, sabay pigapan ng malakas ni Yunan sa braso ng Menyok. Napaiyak ng matindi ang kawawang lalaki sa sobrang sakit ng kanyang braso at halos marinig na sa buong syudad ang kanyang sigaw, na tila mukhang binasag ang kanyang dangal. At kasunod ay sinubukan ng ating bida na maglabas ng kaunting internal energy sa kanyang kamay, upang mapalakas pa ang kanyang pagkakahawak sa braso ng Menyok. Dahil dito ay unti-unting nararamdaman ng kawawang lalaki ang nagmumulang enerhiya sa ating bida. Kaya mukhang nagsisimula na siyang mapahihi sa salawal o parang natatae na. Sa pinakahuling sandali, wala nang natirang awas si Yunan. Sa isang brutal na kapit, piniga niya ng mas matindi pa ang braso ng kalaban, hindi lang buto ang nabasag, kundi pati ang pagmamataas ng isang mandirigmang dating kinatatakutan. Isang sigaw ng paghihirap ang pumailan lang sa ere na parang pagbuga ng dragon ang naging itsura ng kawawang lalaki at umalangaw-ngaw ang malakas na sigaw ng Menyok sa paligid. At sa mga mata ng ating bida, malamig na determinasyon lang ang natitira. Isang badas na karakter ang nasaksihan ng lahat. Walang awa niyang piniga ng pinong-pino ang braso ng lalaking Menyok. Kung titingnan ang braso ng kawawang lalaki ay halatang naputol ang buto nito at nadurog. Sa gitna ng kaguluhan matapos ang matinding laban, kitang-kita ang pagkadurog ng dating tinaguriang battle maniac, napamangha ang mga nagmamasid, isa-isang napalingon, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Naipatumbo niya ang halimaw sa labanan. Si Yunan, ni hindi siya nagpakita ng emosyon, para bang ang ginawa niya ay isang simpleng gawain lang. Walang awa nakatingin sa lalaki, ibinaon niya ang espada pababa, isang huling parusa sa kalaban na minsang naghasik ng lagim. Pero sa huling hininga ng kanyang kalaban, sinubukan pa rin itong sumigaw ng galit, hayop ka, ngunit wala na siyang laban. At sa isang iglap, isang kahindik-hindik na pangyayari ang sinapit ng tinaguriang battle maniac mula sa kamay ng ating bida. Isang nakakatakot na eksena ang nagpayanig sa mga natitirang kalaban, at ang ulo ng kawawang lalaki ay nahiwalay ng malinis at lumipad sa ere. Isang walang awang pagpugot ni Yunan sa ulo ng kaaway ang nasaksihan ng lahat at nagbigay ng matinding takot sa lahat ng naruroon. Tahimik si Yunan habang tinitigan niya ang patay na katawan ng nilalang na minsang kinatatakutan ng marami. Sa kanyang mga mata, wala itong halaga, parang tinapong basura lang sa gitna ng lansangan. Sa tabi ng bangkay, nakalatag ang isang makapangyarihang artifact, ang Golden Elixir of Possession. Isang bagay na matagal nang pinapangarap ng maraming sekta at kulto. Isa itong elixir na naglalaman ng kapangyarihang kayang baguhin ang takbo ng isang mandirigma. At ngayon, nasa kamay na ito ni Yunan. Lumipat ang eksena matapos ang kaguluhan. Makikita natin ang ulo ng lalaking battle Menyok na nakalatag sa mesa habang nakatingin dito ang grupo ng Radiant Demon Squad. Isang tinig ang bumasag sa katahimikan at nagsabing ang ulo ng battle Menyok at ang Plum Blossom Peel ay nasa kanya pala. Nang sabihin yun ay si Mijin pala ang nagsasalita habang nakatingin ito sa hawak niyang bagay na nakuha ni Yunan. Lumapit si Mijin, tinitigan si Yunan, halatang may pagkamangha sa kanyang tingin. Tunay kang, saglit siyang natigilan, parang wala siyang sapat na salita para ilarawan ang nararamdaman. Si Yunan ay hindi lang isang henyo, siya'y isang taong kayang sumugal ng buhay para sa resulta na siguradong kanya. Nakatutok pa rin ang titig niya sa kapitan na mukhang hindi siya kontento sa sagot ni Mijin. Hindi lang siya kundi lahat sila ay nakatitig sa kanilang kapitan, sabik na sabik at inaabangan ang nais sabihin ni Mijin sa ating bida. Kaya wala nang nagawa si Mijin kundi napabuntong hininga na lang ng matindi at napilitang magsalita. Hindi lang papuri ang dumating kay Yunan matapos ang laban. Maging ang matataas na pinuno ay napansin na ang kanyang galing. Dahil sa kontribusyon mo sa huling labanan, karapat-dapat ka nang tumaas ng ranggo, wika ni Mijin. Hindi lang basta ranggo, ang posisyon na ito ay maaaring magbigay sa kanya ng higit na impluwensya sa buong organisasyon. Dagdag pa ng kapitan na hindi gaanong katagalan ang pagkuha ng promotion exam bilang Blue Rank Warrior. At si Yunan ang pinakabatang magiging Blue Rank sa kasaysayan ng Desolate Fortress. Pero hindi ito ang mahalaga kay Yunan.
Habang tumatanggap ng papuri, ang isipan niya ay nakatuon pa rin sa susunod na hakbang. Tila ba alam niyang hindi pa tapos ang unos? Muling nagsalita si Yunan at nagsabi sa Kapitan Anya, "Narinig ko na ang tungkol sa impormasyon ng promotion exam dati. Paki-explain ito ng mas detalyado sa susunod." Sa isang saglit, binanggit ni Mijin ang isang bagay na ikinabigla ng ilan. Ang Mount Hua sect ay inatake. Biglang nagbago ang atmosfera. Ang Mount Hua ay hindi basta-bastang sekta. Kung may sumalakay sa kanila, ibig sabihin, may mas malaking puwersa na gumagalaw sa dilim. Lumipat sa hanay ng Mount Hua sect. Habang ang iba ay nag-aalala sa kalagayan ni Yu Hyun na walang malay at nakarite sa kama. Habang pinagmamasdan siya ng lahat ay lumapit sa kanya si Yunan. Doon sumagi sa isip ni Yunan noong inalok siya ni Yu Hyun. "Gusto mo bang makipagkaibigan sa akin?" Tahimik lang si Yunan. Sa likod ng kanyang mga mata, hindi ito simpleng imbitasyon. Para sa isang taong maraming lihim tulad niya, walang tunay na kaibigan, lalo na sa ganitong mundo. Para lang maprotektahan ni Yu Hyun ang kanyang mga senior brother, ipinagtanggol niya ito mula sa mga kalaban at ginamit niya ang kanyang buong lakas sa laban. Ngunit ang sakripisyong iyon ay nagdulot ng matinding pagkaubos sa kanyang energy core. Para siyang lumulubog sa kadiliman habang ang natitirang enerhiya ay tila naglaho sa ere. Narinig mo ba ang tungkol sa nakakatakot na tadhana ng mga energy core? Sa mundong ito, ang bawat mandirigma ay may tinatawag na organong naglalaman ng internal energy, isang kayamanang hindi nauubos, o ganoon ang akala ng lahat. Ngunit kapag lubusang napagod, may panganib itong tuluyang masira. At pag nangyari iyon, wala nang makapupunan pa ng puwang na naiwan. Ipinaliwanag ni Yunan sa paligid na ang internal energy core ay isang bihirang organ na puno ng banal at walang hanggang kapangyarihan, subalit kapag tuluyang naubos, hindi ito basta-basta bumabalik. Tumugon si Shenju na tama si Yunan sa kanyang sinabi. Dagdag pa ng ating bida na ang mga disipulo na nagpakita ng katulad na sintomas ay nakabangon pa, ngunit si Yu Hyun. Iba ang sanhi ng kanyang kahinaan. Hindi tulad ng iba, hindi sapat ang karaniwang mga lunas, dahil sa kakaibang pinagdaanan niya sa pakikipaglaban. Kaya ang internal energy ni Yu Hyun ay maaaring hindi malulunasan ng ordinaryong doktor lamang, wika ni Shenju. Bilang disipulo ng sect leader ay natutunan na niya ang natatanging Violet Dawn Sacred Art, isang lihim na sining. Hindi sapat ang Plum Blossom Peel para sa kanya, sa halip ay maaaring maging pamalit lang ito sa pansamantalang enerhiya ng Violet Dawn Sacred Art. Kailangan ni Yu Hyun ng tulong ng isang tunay na martial master na may kakayahang ilipat ito sa walang malay na si Yu Hyun upang ay absorb ang enerhiyang ito nang hindi napipinsala ang kanyang nasirang energy core. Ngunit sa kasalukuyan, tila wala pang sapat na lakas si Yu Hyun upang kayanin ang prosesong iyon. Biglang tumunog ang katahimikan ng bamulong si Mijin kay Shenju na may alam ang kanyang estudyante sa anumang lihim na pamamaraan na pwedeng magpagaling sa di pangkaraniwang kondisyon ni Yu Hyun. Agad na napansin ng ating bida ang dalawa na nagbubulungan, sa isip sinabi niyang gumagamit ng frequency whispering technique ang kanilang kapitan. Nang malaman ni Shenju ang patungkol sa pambihirang kakayahan ng ating bida ay laking gulat niya ito at hindi makapaniwala at sabay na napatingin agad kay Yunan. Bigla siyang napatayo sa kinauupuan at lumapit sa ating bida, nagtaka si Yunan sa ikinilos ni Shenju. Sa gitna ng katahimikan, inilahad ng pinuno ng sekta ang maliit na kahon na naglalaman ng Plum Blossom Peel. "Umaasa ako sa iyo," wika niya kay Yunan habang maingat na inabot ang kahon sa ating bida. Alam ng lahat na hindi sapat ang peel na iyon upang mapagaling si Yu Hyun. Lumobo ang pag-aalinlangan ni Yunan nang tanungin niya si Shenju, "Pinaniniwalaan mo bang kaya kung gawin ito ng tama?" "Oo," sambit ni Mijin. "Lunukon mo ito ngayon din. Magiging lakas mo rin ito." Naalala ni Mijin noong ay absorb ng Lightning Genius ang elixir ng matindi. Nagawa niya itong pagsamasamahin ng mabilisan at perpekto. Alam ng kapitan na nagawa iyon ni Yunan bago pa siya tumulong sa proseso ng pag-absorb ni Yunan sa elixir. Dagdag pa ni Mijin na tiwala siya sa abilidad ng Lightning Genius, at posibleng mabilis niyang madedesolba ang enerhiya ng Plum Blossom Peel at ilipat ito kay Yu Hyun sa takdang oras. Di naglaon, pinisil niya ang natirang peel, sinambit ni Yunan, "Naiintindihan ko." Ang mga mata ng mga guro at disipulo sa paligid ay sabik na sabik, puno ng pagtataka at paghanga. Alam nilang susubukan ni Yunan ang limitasyon ng kanyang core, at kung magtatagumpay,
mabubunyag ang tunay na kapangyarihan ng Plum Blossom Peel. Sa katahimikan ng gabi, mariing tiningnan ni Yunan ang kanyang kamay, tila ba may kakaibang enerhiya siyang nararamdaman. Sa kanyang isipan, nagsimulang lumutang ang liwanag ng bagong kaalaman. Ngayon ko lang lubos na nauunawaan, matapos ko itong gamitin, bulong niya sa sarili. Ang lihim ng Plum Blossom Peel na kinonsumo niya, isa itong espesyal na elixir at hindi lang ito basta peel, isa itong masalimuot at advanced na paraan ng pagkontrol ng panloob na enerhiya. Isang diskarte na hindi basta-basta kayang matutunan ng kahit sino. Ngunit para sa isang henyo tulad niya na hindi napag-aralan ang kaalaman ng Mount Hua sect sa internal arts, ito ay isang bagay na sa normal na sitwasyon, ay aabutin ng isang dekada upang lubos na makuha. Umupo siya at sinimula ng malalim na pagmeditasyon. Ang enerhiya sa paligid ay sumanib sa kanyang katawan, umaagos sa bawat hibla ng kanyang laman. Ngunit kahit pa ganoon kabilas ang progreso, may kulang pa rin. Pero, hindi ko pa rin kayang imanipula ang enerhiya, may halong inis sa kanyang tinig. Sa isang iglap, isinagawa niya ang teknik. Tumindig siya, itinaas ang kamay, at isang bilog ng asol na enerhiya ang unti-unting nabuo ang Jung Family Energy Core. Oo, posible ito, kumpirmado niya. Ang mahalagang bagay ay hindi lang pag-unawa sa teknik, kundi ang sapat na lakas at tamang paggalaw ng enerhiya. Ngayon, nasa kanya na ang susi, kailangan na lang niyang buksan ang pintuan. At nakaya niyang magawa ito sa maikling oras na kinakailangan. Sa sandaling iyon ay napatigil si Shenju sa gulat. Nagawa niyang madesolbo ang Plum Blossom Peel energy. Hindi lang siya basta henyo. Isa siyang anomalya, isang banta, at isang pag-asa. Habang mahigpit ang paglalapat ni Yunan sa kanyang mga palad, mariin ang kanyang tingin. Isang bulong sa sarili, focus. Sa ilalim ng liwanag ginamit niya ang Violet Dawn technique, pinilit niyang pagsamahin ang bawat patak ng enerhiya sa kanyang katawan, upang maisalin sa ganap na kontrol. Ang hangin sa paligid ay tila huminto. Sa isang iglap, nagsimulang umikot ang enerhiya sa pagitan niya at ng kanyang kaibigan. Isang ritual na bihira lamang gawin, at delikado kung hindi makontrol. Ang mga tagamasid sa paligid ay napatahimik. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla, habang nasasaksihan ng isang pambihirang tagpo. Muling pinakawalan ni Yunan ang enerhiya. Ang liwanag na bughaw at lila ay umikot sa kanyang katawan, kumikislap na parang mga bituin sa gabi. Hanggang sa marahang inalis ng ating bida ang kamay sa likod ni Yu Hyun. Matapos ang proseso ay huminga ng malalim si Yunan at halatang nagtagumpay siya sa pagsubok. Pagmulat ni Yu Hyun, ramdam niyang may nagbago. Ang katawan niya ay parang mas magaan, mas buo. Hindi niya kailangang magsalita, ang tingin niya ay malinaw na. Sa bawat paglingon ng kanyang mga mata, ginulat si Yu Hyun sa tunog ng malamyos na tanong ng kanyang guro. Gising ka na ba, anak ko? Sa unang saglit, nagdadalawang isip si Yu Hyun. Pero nang iangat niya ang tingin, naalala niya ang lahat, ang sakit, ang pagod, at ang matinding labanan. Tumanggaw siya ng mahina at mahinahong sinabi, "Opo, guro." Sa isang iglap, hinawakan ng guro ang palso ni Yu Hyun. Pakiramdam niya'y bumilis ang tibok ng paligid, ang hangin, ang katahimikan, lahat ay nakatutok sa isang tao, kay Yu Hyun. Ang internal energy niya, hindi nagkamali ang guro, ramdam niya sa dulas ng palso ni Yu Hyun ang bagong antas ng lakas, hindi lang naibalik, kundi lumago pa ng lampas sa dating sukatan. Habang kinukumpirma ni Shenju ang bagay na ito ay naisip niyang nagawa nga talaga ni Yunan na maton ang Plum Blossom Peel energy at maisalin ito kay Yu Hyun ng walang pinsala. Sa puntong iyon ay lumingon siya ng bahagya sa ating bida at nagkomento. Hindi makapaniwala na nagawang maisalin ni Yunan ang napakalakas na enerhiya ng walang naitabi para sa sarili niya. Habang nakatitig ang guro, muntik namang hindi makahinga ang iba pang mga mag-aaral at tagamasid. Ipinakita ni Yunan ang isang munting ngiti, mapayapa ngunit matatag, parang ilaw na muling nabuhay sa madilim na silid. Sa sandaling iyon, nagningning ang mukha ng guro, mata ng pagmamalaki at paghanga. Nagsalita ng matatag at sumigaw ng, hindi lamang isang henyo ang nasa harap natin, kundi isang marangal na mandirigma, wika ng guro. Nang humarap sa kanya si Shenju, ramdam pa rin ni Yunan ang bigat ng kanyang naitatag na tiwala. Naiintindihan ko bilang isang bagay ng pagtitiwala, malumanay niyang tugon, isang pangungusap na siya ang naging daan upang higit pang tumibe ang kanilang samahan. Ngunit di pa rin maitatanggi ang pag-aalangan ni Shenju,
kahit na, isang saglit na hakbang bago itinaas ang dalawang kamay bilang pagbibigay galang at papuri sa ating bida, at nagpadala ng tahimik na pasasalamat. Salamat na iligtas mo ang kinabukasan ng Mount Huasek. Sa pagbigkas ng matatamis na papuri, tumahimik ang mga nakapaligid na disipulo. Alam nilang hindi basta-basta ang ginawa ni Yunan. Sinabi pa ni Shenju kay Yunan, dahil nagpakita ka ng kagandahang loob sa Mount Huasek bilang isang tunay na bayani, aniya, nararapat ka ng gantimpalaan. Siyempre ang iyong kabaitan ay hindi ito kayang tumbasan ng material na kapalit. Isa lamang itong munting pasasalamat, kaya tanggapin mo ito. Ngumiti ang matanda at bahagyang ipinatong ang kamay sa ulo ni Yu Hyun. Sabi niya, kapag bumisita si Yu Hyun sa Desolate Fortress, ipapadala ko sa kanya ang iyong parangal. Dahan-daang tumayo ng tuwid ang ating bida, tinanggap ang regalo ng Shenju at kasabay ng pagpapasalamat. Squad leader, sambit ng ating bida habang nilingan ang kanyang mga kasama, na kumpleto ko na ba ang misyon? Tahimik na hinihintay ang tugon. Sa isang saglit, bumantong hininga si Mijin. At sa puntong iyon muntik nang mapansin ang bahagyang ngiti sa labi ng kapitan, hudyat ng tagumpay. Oo, mariing sagot ni squad leader. Nagawa mo ng maayos lightning genius. Ang kanyang mga matay nagliwanag, hindi sa sariling papuri, kundi pagtanaw ng taos pusong pasasalamat sa bawat kasama niyang nakipagsapalaran sa panganib. Muling napatunayan na ang isang henyo ay hindi nag-iisa sa laban, kundi kasama ng tapat at matapang na puso ng kanyang koponan. At diyan nagtapos ang pagwawagi ng ating lightning genius. Natapos niya ang delikadong misyon kasama ang kanyang koponan, at pinatunayan na kaya niyang buuin ang tiwala ng lahat, ngunit hindi pa rito nagtatapos ang laban. Sa susunod na kabanata, matutuklasan natin na may matagal nang nagmamasid na puwersa sa dilim, isang lihim na naglabas ng utos para subukan ang katatagan ng ating genius. Kung gusto mong malaman kung sino o ano ang nasa likod ng pagmamatsyag na iyon, i-like na ang video, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para unang makapanood ng bagong recap. I-comment mo rin ang iyong hula, sino sa tingin mo ang banta sa susunod na kabanata.